What's up guys? Kumusta? It's been a long time na huli upload ulit natin. Bali, update tayo sa ating page, update tayo sa ating channel. Yung topic natin sa araw na to ay medyo maganda. Kasi ito na yung sa tingin ko ay marami nag-aabang nito. Paano ba natin lalagyan or ano yung laki ng breaker at ng wire ng ating setup. So ito yung dapat inuuna natin. Inuuna natin pag-aralan bago tayo pumasok sa pag-electrical, pagka-solar. So sa case ko, dahil marami nga nagtatanong ng kung ano yung laki ng ganito ganyan, ay pakita natin ating setup muna. So yan guys, kung mapansin ninyo, wala pa sa ayos, hindi pa siya naka-standard. So yung kalamihan na nakalagay dito ay wala naman talagang purpose. Mga parang switch lang pero hindi pa siya naka-standard. So tingnan din natin at try ko ipaliwanag sa inyo kung paano. Unahin natin guys yung AC in ko. Yung AC in, unang-una, dapat isipin natin kung ano yung target nating lakas nung kukunin natin sa grid. Ito yung ating grid. Pag binuhay ko yan, napasok yung kuryente sa inverter. Nakadepende din kung gaano kalaki yung amperahe at yung watts pala, I mean. So, for example, gusto kong kumuha ng mga about siguro maximum ng pwede kong kunin dahil ang sinet ko sa akin is nung una 60 ampere. Bali kasi ko sa 60 ampere, kung ito times mo siya sa 220. So by the way mga guys, dapat pag nag-solar kayo, alam nyo yung power triangle. O pinakamaganda, alam nyo yung mismong itawag nating Ohm's law. Tingnan nyo yung ating logo mismo ng channel at ng ating page. Yun yung ating pag-aralan, yung Ohm's law or power triangle. Then pag sa ulo nyo na yun or medyo kabisado nyo na yun, then punta kayo sa PEC code natin, yung ating wire gauge and ampacity. Sabihin yung laki ng wire at yung laki ng ampere na pwedeng dumaan sa ganong laki ng wire. So reviewin natin yung ating kung kahit sabihin ng hindi siya standard kung pasok naman, tignan natin. Balik tayo. Ito na ako, so ito yung ating AC in or grid in. Meron ako nilagay ditong 16 ampere. Bakit siya naging 16 ampere? Dahil ang aking set noon sa amperahe ko ng AC in or yung laki ng amperahe na papasok sa sa grid, sa inverter, ang sinet ko noon ay 60 amps. Yung 60 amps na yun, i-times ninyo sa 24 volts. Kung i-compute natin, bali 60 times 24 volts yung ating setup. So meron siyang 1440 watts. So 8 volts times ampere or ampere times volts. So 1440 watts yung kukunin niya sa grid natin. Ngayon, paano lumabas na 60 ang akin nilagay dito? So, divide natin yung watts naman ngayon sa volts na yun ang gagaling sa ating AC. AC naman to guys. Kung yung DC yung sa taas, AC naman to. So, divide natin sa AC. Sabihin na natin standard na 230. Yun. Meron lang siyang 6.2 or 6.3 amps lang guys. At ang pinakababa na meron ako ay 16. So, go na ako sa 16. Punta naman tayo dito sa, for example naman natin na itong battery breaker. Battery breaker na ito guys, tutusin talaga wala ito dyan. Hindi natin kailangan. Or kailangan natin ito pero hindi ko inilagay. Tignan mo natin yung kanyang amperahe. Yan, 80. So, tignan natin kung tama, 80. Balik ulit tayo sa power triangle para makuha natin yung tamang wattage na kukunin natin sa battery. So kung meron tayo guys na 80 ampere times natin sa 24 volts yung battery voltage natin para makuha naman natin yung how many watts kaya. So yan guys, ibig sabihin kaya siya naging 1920, yan lang yung possible na maximum kung makuha. Mas sabihin natin plus 25% tayo. Plus 25%. Yan. 2.4 kilowatts.
Hindi pwede kumukuha lang doon sa battery. So, tingnan natin kung tumama tayo. Kasi battery natin ay 100 Ah by 25.6. So, dito tayo sa 24 volts. Natin maligaw. Yan yung maximum na pwedeng makuha. Kasi yung battery naman natin ay hindi naman kaya talagang bibigay yung ganong kalakas na power. Kasi nga, nakaset lang din siya ng baka nga ito nasa 80% lang yung ano sa BMS. So, yung guys, no? Tama yung ating battery. Ang kaso, bigger battery kaso hindi siya nakatap. So, punta naman tayo sa akin naman ng wire. So, kung 80 ko is 80 amps, punta ko ulit kayo sa wire gauge ng opacity para makita nyo yung gauge ng wire. Bali ko yung nagkakatalo lang sila sa klase, no? So, sundin nyo na lang yung mga typical na ini-install. Katulad nung dito sa battery, pine strands ang nilalagay nila dito. So, yung dahilan doon, hindi ko alam. Pero for me, basta mahasapol mo yung tamang laki ng wire, tamang type, tapos makita mo. Kasi sa wire gauge ng opacity quiz, nakalagay din yung type ng wire. Tapos yung amperahe na pwedeng yung dumaan. Tapos, yung temperature niya. So, variable yun. Nagbago-bago yun. So, kailangan kabisaduhin natin yun. Wire gauge ng opacity. Then, next natin ay PB. Ito. Ang nakalagay dito sa akin ay 25 amps. Bali mataas siyang guys. Bakit ko nasabi? Ang panel natin ay 610 watts na mayroong voltage na 44 volts. So kung i-divide kasi natin, so balik tayo sa power triangle, 610 watts divide by 44 volts para makuha natin yung tamang amps. So meron na siyang at least 14 amps. So yun, dapat 20. Ang nakalagay sa akin ay 25. 20 lang. Tapos balik ka ulit sa wire gauge ng opacity. Hanapin mo yung tamang laki ng wire para sa 20 ampere. Sa case ko, medyo malaki tong wire na to kasi kung 6mm to eh. Nasa ano ka na, nasa at least sa gitna ka ng gauge 10 and gauge 8 6mm. So malaki. Kasi kahit 12, pwede na. Daming best pa dito sa amin dumadaan. So yung guys, dapat ito ay 20. Sa case ko dapat 20. Ito, enough na ito. Itong 16 na to. Ito, enough din yan pero hindi ko nilagay. Sa pag-check na ito mga guys, bali, alin man dito sa mga breaker. Lahat ng breaker ninyo. Pag nailagay nyo, dapat check nyo ito dito. Hinihipon nyo. Kung may scanner kayo na temperature, mas maganda. Kung ano ba, naka-standard kasi yan, lahat kung naka-standard yan. Tapos pag hipon nyo ito mainit, check nyo itong terminal. Kung loose, ganun-ganun ninyo. Kasi pag nag-loose yan, magiging source ngayon ng pag-init. Pero kung halimbawa, mahigpit naman siya, pero mainit pa rin siya. Well, tingin ko, malas nyo kasi, yun, defective yun. Marami na akong experience na ganyan, lalo doon sa mga medyo mumurahing breaker. Pag uminit yan dito, kahit na mahigpit ang mga terminal mo, palit ka na. Kasi it's either tripping siya or mag-deform muna yan at pinaka-worst pag simulan pa ng sunog. So, guys, bali, ang nawawala dito sa akin ay yung out. Yung out from inverter, yung control niya. So, ganun din, parang ganito rin. Sa case ito, 5,000. Panibaw 5,000. Divide mo lang siya sa 230. 5,000 divide by 230. So yan, may 21 So gawin mo lang yung 20 kasi kung 5,000 panahihagot naman yung mo yan. Panahihagot naman yung inverter mo yan. Kung balik tayo sa 20 times 230. So malaki na yan, 4,600 malaking na yan. Power na yan. Ngayon, pagka naglagay ka nyan, diba, yung 20 ampere mo, yun yung may control mo sa out. Siyempre magkakaroon ka rin dapat ng distribution na nakahiwalay yung ilaw, yung saksakan. Tapos doon ulit papasok ngayon yung laki ng breaker, laki ng wire. Kung nakaw mo na yung laki ng load mo sa ilaw, sa saksakan. So sa case ko, medyo combi dito, ito yung aking out from inverter. Saksakan lang. Tapos yung pinangsaksak ko, ganito lang. Gauge 16 na flat cord. O diba? Pero magpa-deceive dyan. Gauge 16 lang yan pero nag-aircon ako dyan, nag-heater. Magana siya pero hindi siya advisable . Kaya
Kaya nakaganyan dahil noon ay 1000 watt. Start lang yung meron tayo. Ngayon naman mo to. Yung start natin dati dito. So enough na ito. Hindi ko na napalitan. So sana sipagin tayo na i-standard natin to lahat. Bali, ito kasing gauge 16 na to na goods pa din to. Kasi kung titingnan niyo yung balik-ulit ko sa wire gauge ng opacity sa PEC natin, 16 is napakalaking wire na rin yan. Pero hindi siya standard gamitin ko halimbawa talagang long run na Kaya nakasaksak lang yung ganyan. Medyo okay pa ako dito. Gauge 14 na THSN. So ang kulang dito ko is ay yung itawag nating yan, meron dito nakasulat to. SPD DC. Tapos dapat dito merong SPD AC. So sa pagpili ng SPD DC, kunin nyo yung maximum na possible voltage na dumaan dun sa linya natin. For example, dito meron na ako dito 120 plus na voltage kasi nasa nasa 44 ang isa. So mga 132 volts. Kung halimbawa sampuin ko yun, kung kaya nitong inverter, pero actually hindi talaga kaya. Yung pinaka-maximum na nyo na pinaprotektahan para hindi masira yung inverter kasi usually ay 500. So madalas siguro ninyo makita ay 600 ang maximum. Pero merong pa coils na mababa. May mga 450, may 500 volts din. So dapat alam niyo yung maximum voltage na pwede ninyong magamit. At yun yung ilalagay ninyo dito. So sa paglagay ng SPD, maaari sa ibang sa ibang araw, sa ibang tutorial video. So same as naman dito naman sa voltage din ang kailangan ninyo. Ang sa atin ay medyo destructive na yung voltage natin ng mga nasa around 265, 260. Pero ang usual na may bili ninyo na nasa market natin na AC SPD is 275. So go na rin kayo doon, 275 SPD. Tapos mag-wire kayo ngayon ng grounding. Ito sa akin walang grounding. For safety precaution, dapat nag-grounding pero pagalingan na lang talaga ng inverter. So yun guys, malamang may natutunan kayo kahit konti. Basta yun lang, focus tayo sa wire gauge and opacity. Then power triangle. Then yun na yung series parallel na mga bagay-bagay. Yung battery natin, tapos yung ating solar panel ay ganun ang kanyang mechanics. Series parallel kung ano yung naglalaro. Mag-series ka, tataas ang voltahe, mag-retain ng amps. Pag nag-parallel ka, tataas ang amperahe, mag-retain ng volts. Same as magkapareha yung ating panel at yung battery natin. So yun. So hanggang sa muli.